Balik tayo sa may power amplifier. Kakatapos ko lang gumawa ng ito Concert King, dalawang Concert King. Galing ako sa maliliit lang Galing ako sa Joson Uranus. Pumunta ako sa may Concert King, dalawa. And then next natin itong Cymar Power na CA6 ni Sir. Nakalimutan ko yung pangalan. Basta customer ko na ito. Nagpagawa na rin ito ng C18 sa atin nung umiinit-init yung isang channel. Ngayon, dinalan tayo naman ng Cymar Power na CA6. Okay, Cymar na CA6. Ang issue naman nito ay minsan okay yung audio, minsan daw wala, and then minsan pa wala talaga, or kung meron man is basag yung tunog niya. Okay, ngayon may nakasalpak na speaker ito, dalawa, tapos may audio input. Okay, yung cellphone natin na yan, gumagana yan. Ngayon, tingnan natin Cymar na Cymar Power CA6 Okay, itong channel 1. Okay, may audio. Goods yung audio nya. Yung matigas lang yung control. Okay, goods yung audio. Channel 2. Okay naman. Pero may time daw na basag yung tunog. Okay. Gawin natin dito ay, although tinisting ko na kanina to, kaya nga may nakasalpak na kwan dyan na speaker and then audio input, basag na yung tunog dito. Ngayon umandar siya, gumanda yung tunog nya. Hindi ako nagsisinungaling kanina tinisting ko na yan bago ko i-vlog. Basag yung tunog dito, mahina, tapos basag yung tunog. Ngayon nag-working naman siya. Ngayon ang gagawin natin dito ay yung deal natin or X-deal natin, i-fix bias natin ito. Tapos tingnan natin kung ano pang ibang mga problema. Pero i-fix bias natin para mas matibay siya. Okay, tanggalin ko yung takip, buksan natin. Mabilis ang video lang ito kung sakaling mabilis magawa natin. Bali, ito na yung laman loob ng Cymar na CA6. Ang supply nito ay parang first time ko yata makagawa nito, o hindi ko na matandaan sa dami na nagawa ko na amplifier. 58058 yung supply nya. At 1717 1313. O saan tong 13? Maaring sa relay siguro yan, or fan. Okay, yan, ito yung laman loob nya. Tapos 2, 4, 6, 8, 8 capacitor na 63 volts by 10,000 microfarad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron siyang 6 pairs by pairs na output. Pero yung output nyan is 5 pairs lang. 1, 2, 3, 4, 5. Yung isa kasi nito is sa drive na ito. Okay, ayan, tapos meron siyang dalawang cooling system. Ngayon, pasadaan natin. Bali, fix bias muna natin. Saka natin may hanapin yung issue kanina na parang nawawala-wala. Okay? Tanggalin ko na yung dalawang board, or sukat muna tayo ng bias. Mamadali ka tingnan natin kung anong pinaka-bias nito bago natin i-fix, para may idea tayo kung anong bias ilalagay natin. Okay? Balistad. Ayan, nasa 0.26 lang siya. Sa digital, nasa 0.3 yan. Okay, goods naman yung bias dito. Alam ko na yun yung nawawala-wala na yun. Alam ko na yung problema nun. Okay, ayan nasa 0.26. Sa digital, nasa 0.3 na yan. Kasi yung digital kasi mga point na isasama pa niya Okay, goods naman yung bias niya. Ngayon, baklasin natin itong dalawang board natin, and then ipares lang natin yung bias na sinukat natin kanina, 0.26. Yun din papalabas natin sa may biasing na i-fix natin. Okay, hindi ko na matandaan kung nagawa na akong ganitong unit, kaya hindi ko na lista kung ano yung bias na gamit ko. Audio house. Okay, ito yung trimmer na ginamit dito is 501. Same lang din sa mga malalaki nila. 501 meaning 500 ohms ito. Ito, yan, piningot natin. Naka double sided naman siya diba? Kaysa tutungkabin mo yan, baka masira pa yung cladding nya. Kaya binali na lang natin. Total, i-fix naman Yan, 501 meaning is 500 ohms. Okay, ngayon ang isusubok ko munang i-fix ay itong value na 200 dito. Meron na akong 200 Nakaraan nagawa 100 pa ako Ngayon, direct ang 200 to. Try natin kung ano magiging labas sa tawas. Okay, 200 ohms ang pinalit natin. Ayan
Kung saan tayo naglagay niyan, gilid-gilid lang. Yung taas wala na yan. Okay, 200 ohms. Ngayon, tingnan natin kung ano lalabas sa tawas dito. Mga tatawas. Ayusin natin yung tools. Yung tools ni, yung tester ni paring Ray ito eh. Yung akin na yan, no? Hindi ko pa rin nabili ng battery. Ang mahal ng battery. Ngayon, okay. Sukatan natin dito. Ayan yung bias niya. Tapos ito yung 200 ohms natin. Okay, 200 ohms. Wala, sapul na sapul oh. Walang labis, walang kulang siya oh. Makikita nyo, di ba? 0.26. 25 yung isang span, kasunod na guhit is 26. Pero sa may digital nasa 0.3 na yan. Walang sapul na sapul oh. Walang labis, walang kulang siya oh. Di ba? Yan na yan. Ayan na yung bias na gagamitin natin. Saktong 200 na, hindi na tayo magsisiris ng 100. Okay, kung ano yung bias ng ginamit natin dito, yun din gagawin natin dito. Yun na ipapalit natin. Okay, pingutin natin yung trimmer. Tapos, i-fix natin. Tapos, next step na tayo. Okay, ito na, na-fix ko na rin to. Same lang din naman value to. 200 ohms. Ayan, 200 ohms yan. Red, black, brown. Okay, red, black, red to black 0, and then brown add 10. Okay, 200 ohms yan, 200 ohms. Tapos dito 200 ohms. Ngayon, audio test ko muna bago natin isa lang yung sabi kong problema niya. Ang problema noon is nasa switch. Yung minsan nawawala-wala. Yung switch lang yun sa likod. Sa may stereo, sa may operation mode ba? Stereo, parallel, and then bridge niya. Ang gagawin natin dyan, contact cleaner lang tapos kunting langis, mawawala yan, magiging okay yan. Sa ngayon, i-audio test muna natin. Okay, mamadali tayo kasi ano oras na, pauwi na tayo eh. Okay, dalawa naman relay na tumutunog. Dalawa naman, ang relay nito dito dito yung relay nya, wala dito. Dalawa naman, bali tatlo pala kasi yung isa is nasa soft start nya. Okay, nakakabit pa rin yung cellphone natin doon. Same yung bias nito nasa 0.26 pa rin naman bias nito eh. Okay, mayroon pa rin audio yung channel 1, yung channel 2. Okay, goods. Dalawa. Pantay yung tunog pantay yan. Ngayon, ang gagawin natin, yung mga switch na sa likod, birahin natin ng contact cleaner yan. Meron kasi ako dito, langis, tapos sinaluan ko ng contact cleaner. Okay? Patakan natin, magiging okay yan, babalik sa normal yan. Kasi yung control nito is okay pa naman. Okay? Tornilyo ko na nga itong dalawang board Tapos, contact cleaner, sana ba yung, ito, langis to pero may halong contact cleaner to. Pinaghalo ko yung contact cleaner tapos langis. Hindi ako nag-spray ng WD-40 sa switch kasi lalong nasisira yung switch. Lumuluwag lalo. Nilulusaw ng WD-40 yung shim brush. Okay. Sa may volume control, wag na wag kayong gumamit ng tawag niyan ng WD-40 Sira yung control nyo lalo. Okay pa ngayon, patakan nyo lang ng kunting langis yung mga BB oil lang, hindi matatapang. Okay yun. Ayun, balik natin to. Sana ayun na mag-shoot to. Okay. Ayan. Ngayon, naka-plug pa rin yan. Okay, naka-plug pa rin siya. Dira. Minsan ang issue pa nito, sabi ni Bossing, pag i-on off niya, minsan yung may ingay siya na narinig. Parang alam mo yung relay na hindi bumibitaw. Okay? Naka-play kaya ito? Okay, naka-play pa rin. Ngayon, ba't wala? Yun, meron pala. Akala ko na wala. Okay, yan nasa normal na tunog niya. Dalawang channel yan. Ayun, sumulid yung tunog niya.
Yung kanina kasi basag-basag yung tunog niya eh, channel 2. Hindi nyo gano'ng marinig yung boses kasi naka-sub tayo. Sub yung nakakapit na speaker. Op, ito lang, makapiright tayo. Okay, makakapiright tayo. Okay na to. Hanggang dito na lang ah. Sabi ko sa inyo, mabilis ang video lang eh. Okay, yun lang. Kapag ganun yung sistema ng amplifier nyo, minsan parang basag-basag yung tunog, tapos minsan pa wala-wala. Minsan, yung switch lang yan, yung sa may operation mode nya, bridge, stereo, and then mono or parallel. Tapos sa may sensitivity nya, basta yung mga switch yan, galaw-galawin nyo lang. Patakan nyo lang ng kunting langis or contact cleaner. Okay? Para sa akin hindi na ako gumagamit ng hindi ako gumagamit ng WD-40 kasi lalong lumuluwag yung switch kapag WD-40. Okay, tapos yan na yung fixed bias natin. 200 ohms ang gamit ko dito. Okay, 200 ohms. Saan ba yung natin? Trimmer. Ito. Yan, mga trimmer nito. 501 to eh. 0.26. Binalik natin sa 0.26 na biasing nya. Okay, hanggang dito na lang. Mabilis ang video lang.